Hindi ako papahuli ng mga gago na putulin ko yung ulo nila. Ito ang wow trending. Former President Rodrigo Roa Duterte nagsalita na sa kumakalat na balita na huhulihin siya ng ICC na si Trillanes ang may pakana kung pupunta ang mga taga-ICC sa Davao. Pagbabarilin daw ang mga ito ni Tatay Digong at hindi daw siya magpapahuli ng mga ogag na ICC. Putulin ko ang mga ulo nila. Ito ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bago niyang interview. Hindi ko kailangan ang tulong ni Presidente Bongbong Marcos. Ito ang matapang na pahayag ni Tatay Digong na mahuhuli lang daw siya kung siya ay patay na. Kinumpirma naman ni Attorney Harry Roque na ang nasa likod ng muling pagpasok ng ICC sa bansa ay si Trililing. Ayon pa sa mga netizen na bakit ang dami pa ring nagpapaniwala kay Trillanes. Nag-iingay lang daw naman ito dahil may plano pala si Antonio Trillanes na tumakbo ulit sa pagkasenador ngayong 2025 election. Komento pa ng mga netizen na si former President Rodrigo Roa Duterte does not deserve this treatment. He is truly loved by the Filipino people. Nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay meron pa rin nakikinig kay Trililing. Watching in Saudi Arabia, full support kami sa aming Tatay Digong. Andito lang kami lahat mga OFW to support sa among pinalangga nga tatay. God bless. Ipaglaban natin si Tatay Digong. Pinakawalang silbi na tao dito sa Pilipinas, walang alam kung hindi paguluhin ang bansa. Trililing talaga. God will protect you, Tatay Digong. We love you. You're the best president ever. Adik lang ang ayaw sa war on drugs sa aming mga matino. Pabor nga sa amin nagkaroon ng peace and order sa lahat ng barangay. Walang adik sa lansangan na gagawa ng masama. Kung sakaling aarestuhin ang ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil sa paghihimasok ng ICC, lalong magulo ang ating bansa dahil mahal na mahal si President Rodrigo Roa Duterte sa taong bayan. He is the best president that ever had in the Philippine history. He is kind, competent, merciful to our countrymen. God have mercy on him. Our minamahal President Rodrigo Roa Duterte, nasa likod mo ang buong puwersa ng taong bayan. Sana gabayan ka palagi sa ating mahal na Panginoon. Ingat, more power. Thanks, God bless po and your family. Paano ang ginawa ng investigasyon? Dapat po siguro na transparent para malaman ng mga tao kung may ginagawang mali si former President Rodrigo Roa Duterte sa war on drugs. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Sarili ko itong, this started even before him. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Basta ang ang ano ko is, they do not have the jurisdiction over the case or the person. Diyan lang kami magkatalo. Hindi ko kailangan si Marcos. Hindi naman nila pwede na ginamit. At saka hindi naman, alam ko hindi yun ang intention ni Marcos. Natakot-takutin ako na arestuhin ako ng ICC. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa Pilipinas, unahin ko na sila muna. Ilan ba sila? Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo. Kasi hindi niyo ito away. Wala namang jurisdiction yung pumapasok na yan. Walang basis. Ano ang otoridad nila na the authority to come in and arrest people? Wala. Para sa akin, wala. Kaya pag pumunta nila ako, arrestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga putang ilang yan. Ayaw ko ma-involve si Marcos dito.
Si Marcos walang pakialam sa kung tumulong siya, bahala siya. Pero ako, hindi ako papahuli ng mga gago na puti. Dadalhin ako sa ano. Ganito yan. I am a Filipino. The law guarantees me every person shall be itong clause ng Constitution sa Bill of Rights natin. Every person shall be Presume innocent. no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Not any person shall be denied the equal protection of the clause of the Constitution. Dito, bago mo ikulong ang tao, may pre. Ang ginamit nila dito sa ICC, ang ginamit na inquisitorial. Adversarial ang ating preliminary investigation. Kaya nga makakaroon ka ng you can ask for a clarificatory time. Kaya dyan pa lang, wala na, bagsak na sila. Wala silang preliminary investigation pa. I am entitled to that. Ebidensya nila. Yung walang ebidensya, chismis lang po na mag-take sila dito. Putulin ko yung ulo nila. Pagaya nung... And Mr. President, to the credit of President Ferdinand Marcos Jr., nanindigan siya. Wala nga yung jurisdiction sa amin. Hindi tama yung didiktahan niyo ko yung sinong arrestuin namin, sinong kukulong namin, sinong usigin namin. Yun naman ang kagandahan sa kanya. Naninindigan siya dyan. In fairness to President Marcos, wala siyang pakialam dyan. Hindi naman taba na ipahid mo dito sa kanya yung kasalada na hindi niya ginawa. He was not the one who initiated it. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. If ever nag-investigate sila dito. So, tsaka, when you come in, sabi nga, the Rimulya, just visitors, they just must be visitors. Oras na conduct ng judicial probe yan dito, that is a sovereign function then. They can be arrested for exercising a sovereign function. Because they are not allowed. Wala ka silang basis. Hindi namin na-arresto yan. Sinabi na ng Presidente Marcos Jr., walang jurisdiction tayo. Ba't tayo mag-aaresto? O yun din si Soljen. Finally, tama sinasabi niya. Nakikinig to sa programa natin. Iminawas na yung mga sarili nila. Na walang, gaya ng paulit-ulit na sinasabi natin, walang manpower yan. Walang sariling kapangyarihan. Walang personnel to effect arrest. Itong ICC relies mainly, absolutely, dun sa mga miyembrong states. Hindi nga tayo miyembro. How can it even rely on a non-member state? Hindi ba? And even assuming na bumaliktad ang gobyerno natin, walang susunod sa isang order na illegal. Kasi nga, klaro-klaro na lamag sa saligang batas ang pakikipag-cooperate natin. Sinusuko natin ang ating sovereignty yan. Hindi po ba? Nung naging miyembro tayo, di umano, na wala namang kahalagahan. Kasi nga, paano tayo naging miyembro kung yung lumika ng ICC hindi nalathala sa
Official Gazette. Na siyang isang requirement para maging epektibo, mapatupad nila dito. At kahit na pagpalagay mo ng tayo yung naging miyembro, kumalas na nga tayong formal. Oh? Sinunod na nga natin, gano'n, jurisdiction, meron kayo, dahil miyembro kami, di kumalas kami. So, Marso pa ng 2019, kumalas na tayo, epektibo noong 2020. Kahit na saan nyo tingnan, talagang marami lang na mga mahihilig sa publisidad kung ano-anong kabalbalan na pinagsasabi. Lumika tuloy ng kagulumihanan. Nabulabog tuloy. Siyempre, ang kanyang intensyon naman, madyaryo naman. Gusto yata tumakbo ng Senador Uli. Talaga naman. Mga pasaway. Pareho din naman, Kaya kaya niya, pakinggan niyo yung interview ng dating Presidente Duterte. Yung kanyang payag sa mga dati niyang miyembro ng kabinete na iniintindi yung kanyang sinasabi. Nagsalita lang siya na mukhang gusto niya na ihiwalay ang Mindanao. Nataranta naman. Kung ano-ano pinagsasabi, kaso illegal, na magsasaligang batas, kaso seditious, kung ano-ano natatawa lang sa inyo sa dating Presidente Duterte. Gaya nga na sinabi niya sa interview, yun unang-una, isang ideya yon, isang mungkahi na kung yun ay tanggapin ng taong bayan dyan sa Mindanao sa isang referendum, kung overwhelming sila, majority gusto, may magagawa ba? Wala kayong magagawa. Kasi nangyari na yan sa Singapore, tumiwalag sa Malaysia, ang Kosovo, tumiwalag sa Serbia. Ito namang East Timor-Leste, tumiwalag sa Indonesia. Talagang kahit yung batas internasyonal, kinikilala yan. Hindi pinagbabawal at wala silang magagawa na hindi kilalanin kasi yung po ang tinatawag na principle of self-determination. Yung grupo ng mga tao, meron po silang karapatan na bumuo ng sariling bansa nila. Sariling estado nila. Kahit na naroon sila sa loob ng isang bansa. Pag sila, yung grupong yon, binubuo sa isang bahagi ng isang bansa, ang damdamin nila bilang bahagi sila ng bansang yon ay hindi natutugunan ang kanilang pangangailangan gaya ng pagtugon ng pamahalaan ng bansang yon doon sa mga ibang parte, talagang magre-react yun. Ayaw nila yon. At pag hindi nyo natugunan ang suliranin nila at nakikita lang, babayad ng buwis. Pagkatapos, yung bahagi ng buwis na dapat ay binibigay sa serbisyo ng tao ay hindi nakakarating sa kanila. Hindi umuunlad yung lugar nila. Walang development. Yung mga infrastructure, parang patak ng ulan. At parang summer, dumarating lang after season of typhoons and rains. Talagang kahit sino naman, titiwalag ka. Yun po ay tinatanggap sa international. Basahin nyo kasi, hindi kasi nagbabasa itong react, di mo na nagbabasa. Basahin nyo ang kasaysayan ng Singapore, ng East Timor, ng Kosovo. Nandyan lahat.
May mga desisyon pa yung Korte Suprema ng Canada dyan eh. At very sound ang mga prinsipyo. Talagang hindi mapipigilan ang isang grupo ng mga tao sa loob ng isang bansa na hindi mo tinugunan ang pangangailangan nila kagaya ng pagtugod mo sa ibang bahagi. Kumbaga, in-ignore mo, diniscriminate mo, hindi mo pinansin. May inis talaga. Buti pa, tumayo na lang sila na sarili nila. O nga, tingnan mo ginawa ng Kosovo, Timor, Singapore. Nga, tingnan mo naman. Ang lalo na itong Singapore. Ang laki ng inunlad. Pero yung kay Presidente Duterte, more on, more on inis sa ginagawa ng mga opisyales sa pangkasulukuyang opisyalis ng bansa na puro politika ang iniisip, puro pang sarili, nakakalimutan na ang mga tungkulin nila. Nagko-concentrate sila, nagibahin ng mga Duterte, yung mga dating sip-sip sa kanya, nagkakanya-kanyang kalasan. Sila lang ho yun. Pero yung taong bayan, hindi ho nawawala ang suporta sa mga Duterte. Yan ang kagandahan doon. Sapagkat nakita ng sambay ng Pilipino kung paano naman naging matapat sa kanyang tungkulin ang dating Presidente Duterte. Ganon din ang kanyang mga anak. Kaya talagang kahit anong gawin yung paninira, hindi tatalab. O tingnan niyo si Inday Sara. Aba, taas na ng kanyang rating, lamang rating niya. 79? 76? Mataas. Kahit anong pag-iiba ang ginawa dyan sa House of Representatives, wala. Kaya lahat ng mga maniobra sa mga Duterte, sa mga kalyado nito, puro nabibigo. Kaya tuloy, unti-unting nabubuhay na muli yung mga grupo na sumuporta sa dating Presidente Duterte. Nagre-reorganisa. Ginigising na muli. At ang taong bayan naman, unti-unti nang namumulat. Kaya kita niya sa programa natin, ang mga natatanggap natin mga text. Pati raw buhay nila, ibibigay nila dito kay Pangulong Duterte dahil ito'y inaapi, pinipersecute nila. Huwag mo kayo mag-alala, tinatawanan lang yan ang dating Presidente Duterte. Yan ang kagandahan kay Mayor Digong. Walang agenda sa sarili niya. Ang tao, bayan. Nakita ko nila, mula pa ito naging alkalde, naging vice-alkalde, naging congressman, at naging pangulo ng bansa. Hindi na bago ang estilo ng kanyang pamumuhay. Ayaw niyang maglustay ng pera ng bayan, gaya ng ginagawa ng marami sa ating mga nahalal na yumaman sa pwesto dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. At ipinakita niya na dahil nga wala siyang agenda, kaya niyang labanan lahat. Makapangyarihan, mayaman, wala siyang sinisino.
Pinatupad niya ang batas ng pantay-pantay. At bilang presidente, wala rin po siyang tinangi. Wala siyang didiscriminate. Lahat ng mga kalaban niya sa politika, yung hindi sumuporta sa kanya, ipinamahagi niya ang